10 pagkain na hindi mo na kakainin kapag nalaman mo kung papaano ito ginawa. Tikas na sa ating mga tao na pumain ng mga masarap na pagkain. At kung minsan pa nga, itinuturing ng ibang tao ang kanilang paboritong pagkain bilang kanilang comfort food. At kalimitan din, ang mga street food ay isa sa mga talaga namang nakakatakam kainin. Dahil bukod sa mura ito, walang dudang masarap din naman. Pero ingat ka lang at piliin mo muna at alamin ang proseso ng kanilang binibentang pagkain bago mo ito kainin. Dahil kalasugan mo dito ang nakasalalay. Meron kasing iba na masarap lang sa paningin pero kapag nalaman mo ang halo nito ay hindi mo na ito papainin. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang 10 pagkain na hindi mo na siguro papainin kapag nalaman mo kung paano ito ginawa. At make sure na tapusin mo itong video na ito kasi baka mamaya may mga pagkain dito ang minsan mo din palang nakain. Kaya simulan na natin. Number 10. Insekto sa pagkain. Nakakain ka na ba ng insekto? At kung hindi pa, alam mo ba na mayroong mga ibang kultura sa iba't ibang panig ng mundo na tinuturing ng parte ng kanilang kusina ang insekto? Mungkin din, no? At sa tunayan pa nga nito, mayroong mga ibang mga bansa, mas matindi pa sa insekto ang kinakain. Halimbawa sa China, normal lang sa kanilang kumain ng mga tipaplo at scorpion. Ew! At dito tama nakikita ang isang aktor na kinakain ng malaking uod. Pero teka, paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga uod ay pangkaraniwan ng kasama sa mga pagkain na madalas mo kinakain? Maniniwala ka ba? At kung ayaw mo maniwala, ay ipapakita ko sa iyo. Pag bibili ka ng mga paborito mong candy o di naman kaya yogurt sa mga supermarket, tignan mo ang ingredients nito. At kapag nakita mo nga ito, ay walang duda na parapan na rin kumain ng popness. At ang insekto na ito ay karaniwang makikita sa Latin America. At kalimitan din, ang mga pinapain niya nito ay mga halaman. At nakakabilib na batanian ng insekto ito ay kaya nito mag-produce ng cerminic acid kung saan ito ang panlaban niya sa mga predators. At ang acid na ito ay kulay pula at kadalasan pa nga matira ito sa mga cactus. At ina-harvest naman ito ng mga tao at tinalagay nila ito sa oven o di naman kaya binibilid nila ito sa araw para matuyo. At matapos nga nitong matuyo, isa nila ito tuturugin at babalian ng mainit na tubig. Kapag okay na, isasalain nila ang pulang kulay nito at ang maiwan na substance ay ang siyang gagawin nilang pangkulay sa mga pagkain. Sa madaling salita, ay isa itong food coloring at ginagamit nga ito ng mga manufacturers para pangkulay ng kanilang mga produkto. At ang halimbawa, ay ginagamit ito sa ilang mga teso at hotdogs at miski mga sikat na mga soda ay meron ding halong ganito. Number 9. Vanilla flavoring. Ang Beavers ay kadalasan sa buong mundo at kadalasan pa nga na ginagawa itong mascot ng mga sikat na kupunan. At sa kabila nito ay meron din kakaibang talino at galing din ng mga Beavers pagdating sa napakaraming bagay. Pero sa kabila ng kanilang kakaibang talino at galing ay malaki rin ang kanilang ambag sa mga sangkap ng mga pagkain ng mga tao. Pero paano at anong parte ng beaver ang hinahalo sa pagkain? Sa katunayan, ang beaver yung madalas sinahalo sa ice cream at madalas sa vanilla nga ito isinasama. At ang sangkap na pinukuha nila sa beaver ay tinatawag nilang castrium. Isa itong substance na mabango na medyo madilaw at kinukuha nila ito sa bandang kalamnan ng beaver. At dagdag pa, ang mga nakukuha nilang sangkap sa beaver ay napakahalaga sa food industry. Dahil nga naman, ang mga substance na ito ay malaking kapakinabangan pagdating sa flavorings ng pagkain. At sinong mag-aakala na ang ganitong kalakaran ay may lalabas sa komersyo? At tinuturing pa nga itong gold substance ng mga negosyante. Number 8. Cheeseburger. Kung cheeseburger lover ka, ay skip mo na ito. Dahil kalimitan sa mga international fast food, ay may kakaibang sangkap ang kanilang mga cheeseburgers. Dito'y makikita na meron itong halong sangkap na tinatawag nilang blue pink slime. Pero ano nga ba ang blue pink slime? Isa itong commercial grade beef na inahalo sa mga ground beef para mas pumigat ito at mas dumamay ang pwedeng magawa. At sa katunayan, isa itong mga parte ng taba, litit at iba bang hindi na kapapakinabangan ng mga fast food. Inigirig nila ito at inahalo sa kinapain mong cheeseburgers. Umadaan ito sa madaming proseso para malinis sa mawala ang mga mikrobyo. At finished product ipapadala sa mga pamilya o sa mga restaurant at bibili nito ng mga kainan para ihalo sa mga purong giniling na baka. At madalas fast food ang gumagawa nito. At kalimitan ay double beef burger patty ito at nilalagay nila ito nang hindi mo alam. Number 7. Indian street food. Kung nasa India ka at nagugutom ka ay mas maiging pumunta ka na lang sa mga pedalang restaurant doon. Dahil para din ito sa kapapanan mo. Iwasan mo mga street food sa lugar ng Bombay at New Delhi. Dahil talaga namang hindi mo kakayanin ang kainan dito. Dahil dito napikita, pagkinakamay ang pagkain at sa paligid-ligid ay marami kang makikita ng mga basura. Maraming kumakain dito pero hindi nga nila alam kung paano ito ginagawa. At ang matindi pa, wala silang pakialam kung maraming langaw na lumilipad sa paligid. At kalunos-lunos din ang mga pag-prepare ng pagkain dahil wala silang labs man lang para dito. At ang matindi pa, inuhugasan nga nila ang mga gamit sa pagkain sa hindi malinis na tubig. Sa mga tuwid ay walang pakialam kung madumi o hindi ang tao na nagbabantay dito. Number 6. Sirimi sticks. Ang sabi nila, ang pagkain daw na ito ay gawa sa alimamo. Totoo kaya ito? Madalas ito minahalo sa mga salad, pero sa mata nagagawa ito.
Ang totoo ay gawa ito sa whitefish flesh, kagaya ng Alaskan hay o di naman kaya North Pacific hay. At ang mga isdang ito, ibababa sa gastronomic value, dahilan para gamitin nga ito sa komersyo. Patugtog pa, wala ring lasa ang mga isdang ito, dahilan para sila na nga lang ang magtimpla dito gamit ang asin at mga preservatives. Inahalo ito na maigi para mawala ang lansa at tulas nito. At nakakagulat pa, ay nahaluan lang nila ito ng artificial crab flavor na galing sa crab waste. Number 5, kakaibang pagkain sa mga street food. Walang duda ng street food ang pangunahing pagkain ng mga tao sa buong mundo. Kaya man hindi na bago na marami ng mga influencer o tinatampok ito sa kanilang mga channel. Pero alam mo ba, sa kabila ng napapaakit na itsura nito, ay may tinatago pala itong sikreto. Oo, tama ka, meron niya. Halimbawa, sa may third country, nakikita mo dito ang mga tao nagbebenta ng iba't ibang pagkain. At pagkugulat ka dahil walang kaunting kalinisan na sinasagawa bago mag-prepare sila ng pagkain dito. Eh naman, kung makikita mo lang ang behind the scene ng paggawa ng pagkain dito, siguradong hindi ka na pito kakain. Tignan mo na lang ito. Kung binibenta niya ay donut pero kilikili niya ang ginagamit niyang panghulma ng donut. Anong say mo dito? At sa Mumbai din, makikita mo mga gulay na inuhugasan lang sa tubig na binuha lamang sa tubig na umaagos sa kalsada. Ew! At kung usapin kalinisan lang din, ay hindi lang usapin dito ang linis sa paligid, kundi rin na rin dapat kalinisan sa katawan. At kung ikaw, kung dadayo ka sa lugar na ito, ay salap itong babala para sa iyo. Dahil ang mga sakit na pwede mong mapuha dito ay cholera, typhoid, at gastroenteritis. Number 4, jaggery. Ang mga asukal sa ngayon ay mas lalo pang ini-improve ng mga manufacturers. At hindi na nga bago na ang asukal na nga isa sa mga pangunahin natin pangangailangan sa bahay. Kaya naman marami na nga tayong option ng mga asukal sa mga pamilyan pero hindi lahat ng asukal ay recommended. At isa na nga dito, ang jaggery ocher. Isa itong asukal na hindi nalinis at kalimitan itong ginagamit sa India at Pakistan. At ang malupit pa, asukal na rin na ito na ginagawa na sa pamamagitan ng pagpapaluan nito sa palm syrup. At bukod pa dito, habang pinapapaluan nga ito, ay naglipaan ang mga langaw at basura sa paligid. Kapag tapos na itong papaluan, isa pa nila ito sisalin sa isang lagayan. At ang mga trabahador dito ay nakasando lang at nakatsinelas. At ang matindi pa dito ay tinatapakan nga lang nila ng kanilang tsinelas ang kaldero. Number 3, bubuyog sa donuts. Hinamag-aakala ng matamis na sangkap na ito ay nililiparan pala at dinadapuan pala ng mga bubuyog. Madalas, ang mga nakakain ito ay nasa bandang Asya kagaya ng China at Japan. At ang tawag nila dito ay mochi. Isa itong pagkain na parang elastic dough. At kapag inihiwa mo sa gitna, ay makikita mo dito ang makulay nitong itsura at inibenta ito sa murang halaga. At sa kabila nito, ang matamis na mga sangkap nito ay takaw atraksyon sa mga bubuyog. Kaya naman lahat ng mga donuts na ito ay bago mo kainin, nakainan na ito ng mga bubuyog. Number 2, Chinese vendor, recycling oil. Kung sa mga noon ng kainan, inandiri ka na, paano pa kaya ito? Isa itong mantika na kinukuha sa imbornal at i-recycle para magamit ulit. Napalagta nila ang mantikang ito sa imbornal na daluyan ng mga maduming likido ng buong city. I-recycle nila ito, gagamitin pangluto sa kanilang mga food stalls. At dahil sa pag-aaral, ay 100% ng street food sa lugar na ito ay positibo na gumagamit ng mantikang ito. Para talaga sa pera ay gagawin lahat ng mga incheck, no? Anong opinion mo dito? Comment down below masagot mo para malaman din namin. Number 1, Indian flatbread. Sa una, ay maakit ka sa Indian bread dahil nga naman pasarap ito at juicy pa. Nagmula ito sa India at talaga naman tinatangkilik ito ng napakadaming tao doon. Kaya naman dahil popular ito, ay meron ito iba't ibang versyon sa mga lugar sa Asia. Tinawag pa nga nila ito sa pangalang paratha at naan. Pero hindi lahat ng mga paggawa nito ay malinis ditong ginagawa. Ito ang patunay. Paano ang ginagamit niyang pangbasa sa mga ito sa tinapay at nakalapag pa nga ito sa maduming sahig. At ang ganitong kalakaran ay maraming hindi nakakaalam. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagbabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.